Ito yung ating pag-uusapan sa umagang ito. No? Let's read together. Sabay-sabay nga po. Pleasing God through sacrifice of praise. Yeah, pleasing God through sacrifice of praise. Alam niyo po, yung praise and worship dito, isa yan sa mga mahaba ang paghahanda bukod sa paghahanda sa sermon. No? Mahaba paghahanda ng sermon. Bukod sa paghahanda ng sermon, isa pa sa mahabang ginagawa is yung preparation ng praise and worship. Bibigay sila talaga ng mahabang panahon dyan. Kaya kapag one of the members medyo hindi cooperative, nahihirapan lahat. So, kailangan yung buong team, united sila in doing it, in preparing for the praise and worship. Tama po ba praise and worship them? Na dapat hindi pasaway ang isa. Dapat united kayo in doing that. Mahaba ang paghahanda nila, kaya tanda natin, hindi ito yung parang panghintay lang. No? This is really important. Pinakamahalagang bahagi, isa sa mahalagang bahagi sa gathering. No? Again, I said gathering. Sa gathering, isa sa mahalagang bahagi ay ang praise and worship. Kaya meron silang mahabang panahon sa paghahanda dito. Ngayon, paano naman kung tayo ay mag-scatter? How do we please God through sacrifice of service or through service of praise while scattered? The church is gathered and the church is scattered. Hindi nawawala ang church. After our meeting this morning, nandun pa rin ang City of Hope Canlubang. Can you say amen to that? Amen. Ang tawag lang sa atin pagkatapos ng meeting is scattered church. While we're here, we are gathered church, right? We are the gathered church of the City of Hope Canlubang. After this worship service, tayo ay isa ng scattered church. And how can we give Him praise while we are scattering? Yes, we can praise God while we are gathered, but we can also give Him praise every time we are scattered. Isang malakas na amen po doon. Amen. No? Hindi ka 2 oras na Kristiyano lamang. You are not a 2 hours Christians. You are not a Sunday Christian. You are everyday Christian. Can you say amen to that? Amen. Pang-araw-araw. Yung ating identity pang-araw-araw. So let's read together Hebrews chapter 13 verse 8 sa Mabuting Balita Biblia. Let's read together. Kung si Jesucristo noon ay siya rin ngayon at magpakailanman, verse 9, huwag kayong patangay sa mga sari-sari at kakaibang katuruan. Mas mabuti para sa atin ang mapanatag ang ating kalooban sa pamagitan ng kagandahang loob ng Diyos kaysa sa pamagitan ng pagsunod sa mga walang pakinabang na mga utos tungkol sa pagkain. Verse 10, tayo may isang dambana at ang mga paring naglilingkod sa sambahan ay hindi maaaring kumain ng mga inihandog sa dambanang ito. Verse 11, ang dugo ng mga hayop ay dinadala ng pinakapunong pari sa dakong kabanal-banalan upang ialay bilang handog dahil sa kasalanan. Ngunit, ang katawan ng mga hayop ay sinusunog sa labas ng kampo. Verse 12, ngayon din naman, namatay si Jesus sa labas ng lungsod upang linisin niya ang tao sa kanilang kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. 13, kaya pumunta tayo sa Kanya sa labas ng kampo at magtiis din ng kahirapang Kanyang tiniis. Verse 14, sapagkat hindi rito sa lupa ang tunay na lungsod natin at ang hinahanap natin ay ang lungsod na darating. And then verse 15, lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamagitan ni Jesus. Papuri mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. And the last verse, at huwag natin kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa sapagkat iyan ang alay na
kinalulugdan ng Diyos. Pinagpala ng pagkabasa ng salita ng Panginoon. Unang ritong ipinapahayag ay ang sakripisyo ni Jesus ay dakila, mas dakila kaysa sa dating sakripisyo. Na Jesus' sacrifice is greater than the old. Nabasa natin kanina na ang paghahandog nila ginagawa sa loob ng templo, sa dakong kabanal-banalan, no? In the most holy place. In the most holy place, doon sila naghahandog, no? Pero si Jesus na siyang inihandog ay mas dakila sa mga handog na yon. In Hebrews 13:8 said, Jesus Christ is eternally changeless, always the same, yesterday and today and forever. No, from Amplified version ng Bible. Nasabi dito, Jesus never changed. Ibig sabihin, yung alay noon, mamaya mababasa rin natin yung talatang yan. Yung alay noon, ginagawa every year. Repeatedly. Pero itong alay ni Jesus, dahil hindi siya nagbabago, once and for all. Can you say amen to that? Jesus' sacrifice is once and for all. Hebrews 10:10 said, sa Tagalog, samahan niyo ulit ako sa pagbasa, at dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Jesucristo sa pamagitan ng minsanang paghahandog ng kanyang sarili at iyon ay sapat na. Amen po ba? Hindi na kailangang ulitin ni Jesus ang kanyang alay. Hindi na kailangang dagdagan ang alay ni Jesus sapagkat yun ay sapat na. Amen po ba? Yung iba, sabi nila, kailangan ko pang pahirapan ng aking sarili. No? Kapag ganun gagawin natin, may hirapan kayo. Lumakad ng paluhod mula sa baba, pupunta rito. Tama, no? Pagdadagdagan natin ang sakripisyo ni Jesus, mahirap, pero hindi kailangan. Dahil nagsakripisyo na siya at iyon ay sapat na. Sabi ron, iyon ay sapat na. Hindi na kailangan dagdagan. Amen po ba? Pangalawa, Jesus' altar of praise is greater than the old. Yung kanyang alay ng pagsamba, ng papuri, mas dakila kaysa sa dati. 13:11, at ito mababasa natin. And let's read together again. Ang dugo ng mga hayop ay dinadala ng pinakapunong pari sa dakong kabanal-banalan upang ialay bilang handog dahil sa kasalanan. Ngunit, ang katawan ng mga hayop ay sinusunog sa labas ng kampo. And that is the old. The old is the high priest, no, is offering sacrifices for the sin, no, of men doon sa dakong kabanal-banalan. Pero, verse 12, ito mabasa natin. Ganyan din naman, si Jesus sa labas ng lungsod, no? Ganyan din naman, namatay si Jesus sa labas ng lungsod upang linisin niya ang tao sa kanilang kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. Nakita natin yung contrast. The contrast is, yung isa nag-alay dun sa secluded, no? Doon sa exclusive place. No? Balikan natin, verse 11, Sister Jackie. Tingnan nyo. Yung luma, nag-aalay dun sa amin lang ito. Para sa amin lang ito. Very exclusive. Samantalang si Jesus, doon sa labas, nag-alay. Hindi sa loob, hindi exclusive. Nag-alay sa labas, ibig sabihin, for public consumption. For all. Sabi mo sa katabi mo, para rin sa iyo. Amen po ba? Ano sa palagay natin na mas dakilang lugar na sakripisyo? Doon sa damong kabanal-banalan na may restriction o sa labas ng lungsod na iniaalay para sa lahat? Siyempre sa labas kasi kasali tayo doon. Amen. Amen po ba? Hebrews 10:11, sabi ganon, tingnan natin to. Ito yung katibayan na mas dakila ang alay ni Jesus. Okay, let's read together. Bawat pari ay naglilingkod araw-araw at
Paulit-ulit na naghahandog ng pare-pareho ding mga handog. Subalit ang mga iyon hindi naman nakapawi ng kasalanan. Do you understand? Yung alay na ginagawa doon sa loob, hindi mabisa para pawiin ang ating mga kasalanan. Yes, you'll be forgiven. Iba po yung you are forgiven and you are justified. Hello? Magkaiba po yun. Forgiven, yes, napatawad ka na. Pero yung justified, wala ka ng utang. Mamutang ka uli, babayaran ko uli. Bayad na. Isang malakas na amen. Amen. Dati kada gawa mo ng kasalanan, patawarin ka. Pag-alay lang ng sanghayo, patawad na. Kaya pa ulit-ulit. Pero kay Jesus, pag-alay niya, yung kasalanan, yung utang mong nagawa, yung utang mong ginagawa, yung utang mong gagawin pa, lahat yan, burado na. Amen. Sabi mo sa katabi mo, congratulations. Di po ba? Wow! Verse 12. At yun yung contrast 10. Verse 12. Let's read together. Mas malakas. Sige nga po. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Pagkatapos ay umpo siya sa kanan ng Diyos. Yung kulay dilaw lang. Sige lang po. Huwag kayo mapagod ng pasasiyan. Samahan niyo ako. Si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan at yun ay sapat na. Hindi na ulitin. Na namatay siya sa krus para sa katubusan natin, sapat na yun. Ang gagawin na lang natin ay sasampalataya. Pag sumampalataya ka, you are what? Ikaw ay magiging, ikaw ay mapapawalang sala. Diba? Mapapawalang sala. Diba yung mga nasa korte, ano hinihintay nila? Yung verdict na, you are no longer guilty. You have no more guilt. Because, meron na. Nagbayad para sa iyo. Hindi dahil hindi ka nagkasala, kundi may nagbayad at yung bayad niya sapat para sa iyo. Ginagawa rin yan sa hanggang ngayon sa Middle East. Hanggang ngayon ginagawa yan sa Middle East. Meron ka napatay, meron ka tawag na blood money. Pag naibigay yung blood money, para hindi ka pumatay. Do you understand that? Ganun talagang, yung kultura yun yung kulturang ito na may naghandog para sa iyo. May tumubos para sa iyo. May nagbayad para sa iyo. At yung nagbayad para sa atin ay walang iba ang Panginoon Kristo at ang kanyang pangbayad ay sapat. Ang ginawang alay ng Panginoong Jesus sa labas ng templo at sa labas ng lungsod ang katanggap-tanggap at nagbigay ng kaluguran sa ating Diyos. Yun lang yung alay na nagbigay ng kaluguran sa Kanya. Yun lang yung alay na katanggap-tanggap sa Diyos. Eh dumating kasi yung pagkakataon na ang alay ng mga Hudyo ay hindi na talaga katanggap-tanggap. Di ba nagalit si Jesus? Pagpasok niya sa templo, pinagwagwagan niya lahat ng nadoon. Why? Because they commercialized yung pag-o-offer. At alam niyo mga kapatid, alam niyo naman yan, kayo inabili dito. Bagong taon, Pasko, di po ba? Lalo na pag bagong taon. Kahit tulog, basta bilog, bibilhin. Masunod lang yung bilog-bilog. Hello? Kasi commercialize eh. Kahit bubot pa na, hindi pa nga, kasus, natutubo pa lang ng pinya, binibenta na eh. Basta lang may bilog. Parang ganon. Kahit mga tupang pingkaw, tupang may sakit, ibinibenta na para lang kumita. They commercialize. Nagalit si Jesus. Pinagkaperahan na yung kanilang paglilingkod sa Diyos. Kaya nag-alay siya ng minsanan, sapat, perpekto para sa ating lahat. Sa blasa, amen.
Kaya yung pangalawang alay, dakila kaysa sa una. Amen po ba? Efeso 5:2, and let's read again together. Mas malakas, sabay-sabay. Mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Only His offering. No, sabi nga, ang kanyang alay lamang ang mabangong handog, mabangong alay sa Diyos. Katanggap-tanggap. Kaya yun din ang hamon ng sumulat ng Hebreo. That is the challenge. Yun yung challenge sa atin ng sumulat nitong Hebreo. Samahan natin si Jesus sa labas ng lungsod at mag-alay din ng papuri sa Diyos. Amen? Paano? Binanggit sa 13:13 sa Amplified Version. Again, let's read aloud. Sabay-sabay. Let us go out to Him outside the camp, bearing His contempt, the disgrace and shame that He had to suffer. Kung paano siya nag-alay, how He sacrificially offered Himself, sabi ng sumulat, let us go with Jesus. Doon sa labas. Di po ba? Hindi dito sa loob. Of course, dito sa loob, magmamahalan tayo. Kasi magkakapatid tayo sa Panginoon. Pero paglabas, manatili ang pagmamahal kahit sa ibang tao. Verse 15 sa Tagalog, and let's read together again. Kaya lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamagitan ni Jesus, papuri mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkilala sa Panginoon. Sabi ng sumulat, patuloy lang tayo mag-praise and worship. Kaya Brother Fee, galingan pa. Kasi patuloy, Pastor Roel, no? Salamat sa pagtuwag. Patuloy tayo. Let's continue, no? Let's keep on praising God. Amen po ba? Amen. Mahalaga ang pagpupuring sama-sama. Pero, ito yung pero, verse 16. Sabay-sabay. At wag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Amen? Ang papuri sa Diyos hindi lang sa pamagitan ng salita. Papuri sa Diyos sa pamagitan din ng gawa. Pagkatapos natin magtipon dito, hindi humihinto ang pagpupuri sa Diyos. Amen? Paglabas natin dito, magpupuri pa rin tayo sa pamagitan ng gawa. Amen po ba? Or else, kakantahan tayo ni ano? Sino kumanta na? Banal na aso. Santong kabayo. Natatawa ako. Kasi nagdadasal siya eh. Tapos pinapa-break ng malakas-lakas, napamura. Hello? Sa loob, sa labas, in gathering, in scattering, let us praise God. Amen. Amen po ba? Amen. Sa pagtitipon, sa pagkakawatak-watak, dala-dala natin ang papuri sa Diyos. Sa salita, sa gawa. Ano-ano mga alay na nagbibigay ng kaluguran sa Diyos? Binanggit niya rin. Hindi na nagpagtumpik-tumpik yung sumulat ng Hebreo at iniisa-isa niya. Balikan natin. Aatras lang tayo ng talata sa verse 2. Sabi ka nun, una, maging matulungin sa dayuhan. Yung kulay dilaw lang, basahin natin. Sabay-sabay. Palaging maging bukas ang inyong mga tahanan para sa mga taga-ibang bayan. No, kasi malaking issue yan. That's a big issue. Sa atin walang gaano, parang hindi ka ano issue yan. Kasi wala kang matulugan. Saan pa pwede madaling maghanap na tutulugan. Pero noon mahirap. Sa lugar nila, especially kung ang location ay Asia Minor or Eastern Europe, may winter. And during winter, pag ikaw ay stranger, mamamatay ka.
Kaya kung mapansin nyo, sa mga may winter na bansa, madalang ang mga homeless. Napunta niyo? Madalang yung mga beggar. Madalang. Pero sa atin napakarami, di ba? Sa Pilipinas napakarami. Lalo pag magdi-December, maraming mga badyaw, mga mangyan, marami na sa nagkita na. Doon hindi pwede. Kasi mamamatay ka sa lamig. Mamamatay ka sa lamig pag nasa labas ka. Kaya itong bilin. Bukas ang tahanan para sa mga taga-ibang bayan. Actually, one of their projects na church noon, mga church members noon, during winter, lalabas sila, gagalugarin ang buong lugar. Hahanapin ko merong mga natutulog sa mga lansangan. Bubuksan tahanan para doon sila matulog. Para meron silang init sa gabi. Si Mother Teresa sa India, Calcutta, India, yan ang ministry ng kanyang tinayong organization. Lalabas sa lansangan, hanapin ang mga may sakit, especially may mga TB, at dadahin sa kanyang facility para pagalingin. Hello? Pwede rin natin gawin yan, di ba? Lalabas tayo, hanapin natin yung mga hindi nakapaglaba, paglaban natin sila. Amen. Ang ibig sabihin, dapat ang church magbigay ng papuri sa Diyos sa pamagitan ng pagiging matulungin. Pangalawa, ipamuhay ang katarungan. Dito, bisitahin ang nakabilanggo. Pero yung kulay dilaw lang, basahin natin sabay-sabay, damayan ninyo ang mga pinagmamalupitan. Let's promote justice. Whatever color. Whatever political color. Huwag tayo matangay. Mga kapatid, our color is only Jesus. Huwag tayo matangay ng political color. Ipamuhay natin ang pagiging Kristiyano kahit sa anong kulay. Makitaan tayo ng pagmamahal sa kapwa. Makitaan tayo ng fairness. Hello? Justice. Itong nais ng Diyos, ito'y nakapagbibigay ng luwalhati sa Kanya. Hello? How can you praise God if you are bullied? If you are, isang word, not racist. If you are, biased. Walang papuri sa Diyos. Kasi nga, ang dala nating ebanghelyo ay ebanghelyo ng pagkakaisa. Amen? Gospel of reconciliation. So, maging tapat sa pamilya. Basahin natin yung kulay dilaw ulit. Yung mga babae magbasa para sa kanilang mga asawang lalaki. O mga asawang babae, basahin sa asawang lalaki. Sabay-sabay, simulan natin sa dapat. 1, 2, ready, begin. Dapat ituring na mahal ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat kayo sa isa't isa. Yo. O yung mga lalaki, magkanti kayo. Sabihan niyo yung asawa niyong babae. O sige, 1, 2, ready, begin. Para mahina. Takot-takot kayo, Lalaki kayo. Sabay-sabay. 1, 2, ready, begin. Turing na mahal ng lahat ng mag-asawa at tapat kayo sa isa't isa. Yeah. Sabi ng katabi niya, handa ka mamaya. Alam nyo, ang pagiging Kristiyano nakikita kahit sa loob ng tahanan. Amen po ba? Ang application ng katotohanan ni Jesus sa loob ng pamilya, sa loob ng tahanan. And then, kasunod, maging tapat sa hanap buhay. Yung kulay dilaw lang, basahin natin. Sabay-sabay. Masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sa malakas na amen. Amen. Isa sa pinakamahirap talaga to. Once you are comparing yourself to others. Bakit siya gano'n ang sweldo niya? Ako ganito. Hello? Bakit siya gano'n? Ako ganito. Alam niyo, mga kapatid, pakinggan niyo ako.
Ang pagkukumpara, tool ng kaaway para patayin ang kagalakan sa puso mo. Hello? Hello? Pero pag matuto kang masiyahan, maliit man yan, malaki, lagi kang masaya. Amen? Amen. Kaya masaktan mo, huwag ka na magkumpara. Matutong masiyahan. Meron kang Jesus sa buhay mo. More than enough. Maraming tao nagkaroon ng maraming bagay sa buhay pero walang kasiyahan. Kaya nga si Mangin, natagpuan niya lang kasiyahan, nakakilala sa Lord. Kahit nasa kanya na lahat ng bagay, hindi siya masaya. Pero nung siya nakakilala sa Panginoon, diba? At marami pang mga katulad niya na tinabasa yung mga bagay na hinahanap ng tao pero walang kasiyahan. At natanggap ang kasiyahan nang matanggap si Jesus. Kaya ang mga Kristyano, dapat masiyahan sa anumang meron tayo. Isa wala sa amen po doon. Amen. And then, maging tapat sa loob ng church. Sabi dito, sabay-sabay, malakas yung kulay dilaw lang, alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo na nagpapahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Sige, kulay puti na rin. Basahin natin. Isipin niyo kung paano sila nabuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. Going here, nagdadrive ako, kaya sabi ko kay Joy, lagi mo akong ipag-pray. Sabi niya naman, ako ba pinag-pray mo? Pero kailangan ng panalangin ng inyong mga magagawa. Dahil kami ay mga tao rin na ginagamit ng Panginoon. And we need prayer help, prayer support from you. At sa ganon, pag nagpe-pray kayo for your leaders, for your pastors, you are pleasing God. If you are submissive, you are pleasing God. Amen? Amen. Mga kapatid, muli, papuri sa Diyos, walang hinto, 24/7, sa loob at sa labas ng ating iglesia. Amen? Pagpupuri tayo sa Lord dito, paglabas dito, mga kabataan, magpupuri kayo doon sa eskwelahan, sa inyong bahay. Diba? Mga nagtatrabaho, sa inyong trabaho, pupuri kayo sa Panginoon. Yung mga nagsusumba dyan, wala na lang pinapakinggan, magpupuri din sa Lord. Kahit saan, magbigay tayo ng papuri sa ating Panginoon. Isang malakas na amen sa Panginoon. Kaya na kayo, lagi ng Diyos kami sa iyo, lumalapit sa umagang ito, nagpapasalamat sa malaking biyaya ng kaligtasang aming natanggap. Dahil sa iyong minsanang pagsasakripisyo ng buhay mo para sa amin. Panginoon, kami sama-samang dumudulog sa iyo sa umagang ito. Idinadalangin ang bawat tahanan. We extend our prayers to them. Panginoon, nasan man sila naroon, ano man ang kanilang kalagayan. Panginoon, ikaw ang magkaloob ng lahat ng pangangailangan nila. Panginoon, ibigay mo iyong mayamang basbas bendisyon sa amin sa umagang ito. Nang aming dalangin ay nawa palagi kaming pakapuspusin ng kapangyarihan na nagmumula sa Banal na Espiritu upang magkaroon ng kakayahan gawin ng mabuti, pinakamainam ang mabubuting bagay na nakapagbibigay ng luwalhati sa iyong pangalan. Amen. Panginoon, ipagkaloob lahat ng mabuting bagay na kailangan namin. Huwag mong pagkukulangin ang bawat tahanan. Panginoon, pagharian mo kami ng iyong kapayapaan. Pagharian mo kami ng iyong kagalakan. Maranasan sa bawat araw ang iyong kalapitan, ang iyong pabor, ang iyong pag-iingat. Ibalik lang lahat ng papuri, lahat ng pagdakila, lahat ng pagluwalhati, sa pangalan ng Ama, ng Anak,